Magandang araw mga kababayan ko. So natatandaan niyo po ba yung binibintang nila dati kay Senator Risa Ontiveros nung panahon na nililitis pa sa Senado ang kaso ni Pastor Apollo Kibuloy? So kung matatandaan po natin, meron pong lumitaw na isang witness. Ang pangalan po niya ay Michael Morillo o alias Rene. So itong si alias Rene ay dati daw hardinero sa Glory Mountain na pagmamay-ari ni Pastor Apollo Kibuloy. So ang sabi niya sa kanyang statement na nakakaranas daw siya ng pananakit sa kamay mismo ni Pastor Apollo Kibuloy at sexual na pang-aabuso sa ibang mga miyembro ng KOJC. Ngunit ang kinagulat ng lahat ng ibigay niya sa statement niya ang isang pasabog na sinabi niya dito at kinuwento niya na pumupunta daw si Digong at Sara Duterte sa Glory Mountain para kumuha daw ng mga bagbag na iba't ibang klase ng armas. So, may katotohanan nga ba itong sinasabi ni Michael Morillo alias Rene? Sabi ni alias Rene ay 1 milyon lamang daw ang ibinayad sa kanya ni Senator Risa Ontiveros para sabihin ang mga statement na yun laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Etong si Michael Murillo ay kinasuhan na 'to ng DOJ kasi modus na modus talaga ang kanyang mga ginawa. No, alam na alam po natin lahat 'yan at talagang amoy na kasinungalingan ng lahat ng pahayag niya kasi malinaw na this is just to tarnish the reputation of Senator Risa Ontiveros, who at that time is one of the major fiscalizers sa kaso ni Kibuloy sa Senado. So lahat ng statements nitong si alias Rene ay may paper trail and corroborated by multiple agencies and officials with matching screenshots and other documents. So in short, nabayaran daw itong si alias Rene para madiskaril ang criminal proceedings laban kay Kibuloy. So alamin po natin ngayon kung sino ba ang tunay na nagmamay-ari ng tanim witness na trono. Kanino nga ba ang corona? Ito kalat na kalat na din to sa mainstream media, no? Kung hindi po kayo nagbabasa ng dyaryo at nanonood ng news, eh hindi nyo to talaga alam at pagbibintangan nyo talaga ako na fake news peddler. Pero ito, marami na pong nakakaalam nito kasi sa News 5 po mismo ay binalita to, sa Abante and so on, binalita rin to. Na itong political consultant ni Zaldico, itago na lang daw siya sa pangalan na Mr. M, ay nakamiting sa isang restaurant sa Parkal Asiana ang siyam na dating personnel ni Zaldico. So dating security personnels ni Zaldico, itong siyam na ito, at nagpapatulong nga sila dito kay Mr. M na makahanap ng trabaho. So ito daw si Mr. M, ang inalok daw sa kanilang trabaho ay pagiging VIP protection personnel. So ang sweldo daw ng mga ito na inalok niya ay 50,000 per month at bukod doon ay may advance payment na 200,000 pesos ang ibibigay sa kanila. Pero tinanggihan, aba chusi! So bakit nga ba tinanggihan ng siyam na security personnel o dating security personnel ni Zaldico itong alok para maging VIP protection personnel? Bakit nga ba nila tinanggihan ang 50,000 per month? Kaya nagpatulong maghanap ng trabaho itong mga security personnel ni Zaldico ay dahil obviously wala namang papasweldo sa kanila. Dahil bukod sa naka-freeze na lahat ng assets ni Zaldico dito sa Pilipinas, ay wala na nga siya dito sa bansang ito. So, nagtatago na siya somewhere. So, bakit nga ba inayawan? Inayawan daw ito ng mga tauhan ni Zaldi dahil mas malaki daw ang offer ng mga kumukupkop sa 18 ex-marines na lumantad kamakailan lamang. Alam na natin kung sino ang nag-aalok, 'di ba? So ang offer pala para i-support yung statement ng 18 ex-marines, no, para nga hindi magmukhang nagsisinungaling, kailangan marami pang lumabas na at lumantad na witness, no, dito sa mali-maleta na kinemerot na to. Ang offer daw is 1 million
pesos, ganyan kalaki. Grabe 'no, tinanggihan nila yung 50,000 per month na maayos na trabaho para lang magsinungaling at suportahan yung mga statement na basura, 'di ba? So tinanggihan nila itong offer sa kanilang trabaho kasi na-realize nila na kung magsisinungaling sila at susuportahan nila itong statement ng ex-marines ay mas malaki ang kanilang kikitain. Ang gagawin lamang daw nila ay magiging parang second batch ng 18 ex-marines. Kumbaga, para magsalita at suportahan nga yung mga naunang pahayag ng 18 ex-marines kasi nga nagmumukha na tong mga sinungaling dahil nga bukod sa incoherent ay very inconsistent ang kanilang mga detalye. So, kailangan nila ng backup. So, eto pala yung binabanggit ni Mike Defensor na may second batch na lalabas para suportahan ang mga detaling binitawan ng 18 ex-marines. Alam niyo ba, kung nagre-research kayo, kung i-trace nyo, ita-track down nyo kung ano ba talaga ang reputasyon ni Mike Defensor, ay malalaman nyo yung kanyang katauhan. Maraming beses na tong nagtanim ng witness. Ngayon, ito naman mga binibintang nyo kay Senator Risa Ontiveros ay walang katunayan, walang katibayan. 'Di ba puro lang kayo ganyan, puro lang kayo satsat. Pero kulang kayo sa research. Yan po diyan po tayo nagiging bobo. 'Di ba dapat kasi bago tayo magbitaw ng salita katulad ng mga sinasabi niyo kay Senator Risa Ontiveros, kasi talagang ramdam na ramdam mo yung kanyang pagiging makabayan. Sa totoo lang, I support Senator Risa Ontiveros because nakikita ko sa kanya ang good governance. Nakikita ko sa kanya na hindi lang siya makabayan. Ako talaga very much into to people who are nagmamalasakit sa kababaihan, nagmamalasakit sa kabataan. Talagang sobrang malaking factor sa akin 'to. At saka sasabihin niyo pa fake, trapo, ito si Senator Risa Ontiveros, bakit kilala niyo ba siya? Alam niyo ba yung mga nagagawa niya? Ito ngang budget na nakuha ni Senator Risa Ontiveros 'di ba? Nagsabi na si Katunying na napunta sa mga magagandang proyekto itong budget na binigay kay Senator Risa Ontiveros. Pero kayo sige pa rin kayo ng kantsaw ng PhilHealth Queen, nagnakaw ng 15 billion sa PhilHealth. When in fact, PhilHealth na nga mismo ang naglinaw at naglinis ng pangalan ni Senator Risa Hontiveros. Katulad nga na lagi kong sinasabi, pumili tayo ng mga leaders. Pumili po tayo ng mga iuupo natin sa gobyerno na talagang magmamalasakit sa ating bansa. At